Sa baba. Bukani kakaru. Bukani kakaru means pera-pera be. So let's go sa kitchen. So okay na, mainit na yung ating pagkain. Iniinit natin ang pagkain natin kasi kanina umaga lang natin niluto. Tapos sobrang lamig na. So ang kanin din natin is malamig na. So ininit ko, ito kukunin na natin. Uy, hinali ko pala ang kutsara. Buti hindi na brown. My God. So ito na yung pagkain natin for today. So samahan niyo akong kumain. Kumain na tayo, guys. Alam niyo kung bakit ako nakaganito? Kasi nga malamig. At saka hindi ako gumamit ng heater. Okay? So nandito tayo sa loob. Nakaganito tayo para hindi ko magamit yung aking heater. Tulong na rin yan sa earth. Naghugas na ako pero basahin natin yung kamay natin para hindi siya lumikit ng kanin. Ang sarap pala ng kanin. Ayan, kain tayo, guys. Sarap. Kain po. Lagyan natin ng gulay. Kasi, parang may iba naman. So, ang gulay pala natin is ganito. No, ganyan. Wala nang dressing. Hindi ako naglalagay ng ng dressing sa aking gulay. Kasi gusto ko pag gulay-gulay talaga. Kain tayo, ha. Para ba iba, no? Mayroon pang gulay dapat. Minsan ginagawa kong ulam to, eh. Lagyan mo ng vinegar sauce. Tapos, konting karne lang. Ulit na yan. So, yung gulay na dito is fresco. At ito yung mga ayun. May mga gulay, guys, na dapat lutuin. Meron yung mga gulay na pwede na hindi lutuin. Katulad yan ng mga isda. Kung isda, depende yan, guys. Hindi lahat yan nakakain ng presko. Kaya, sunod kayo. Yung mga nakakamay dyan. Kaya kumain kamay, no? Ang paniro pala natin is galing sa Ukaldo. Kaya mahal. Sarap, guys. Kain, guys. Ang sarap ng mantika ng karniro. Sabi pa. Masasabi mo. Laban lang. Dahil pagkatapos ng pagod mo, may masarap na pagkain. Saan mabibili? Trabaho talaga sa'yo. Akala ko napuntulan na tayo. Sarap mo. Kaya napapansin nyo kung bakit na dinuhos ko yung gulay sa ibabaw, mayroon pong technique dyan kung bakit kailangan unahin mong kainin yung gulay. Mas okay unahin pagkain ang mga salad. Sa mga restaurant, sa mga magagandang restaurant, napapansin niyo ba na inuuna nila yung mga salad? Kasi yun ang tamang pagkain. Salad first. Kasi para hindi ka tataba. Gusto niyo pumayat. Tapos, ayun yung kung gusto niyo pumayat, tapos gusto niyo kumain ng karne, unahin niyo ang gulay. Legit yan. Unahin ang gulay. Anong gulay? Basta salad. Parang nakulangan ako sa aking kanin. Kain tayo. Good morning, everyone. Buhay sa abroad. Wow. So, lagyan natin ng green tea. Ayan, organic. Lagyan natin ng green tea yung ating tubig. Kung mag-green tea po tayo ngayon, ganito lang ang ilagay nyo. Dapat mauna talaga ang powder. Kasi pag mahuli ang powder, tibugol-tibugol na siya. So, ito yung ating inumin. Green tea tayo kasi nagkape na tayo kaninang morning. Wala tayong ulam. So, ayan o. Green tea yan siya. Ito yung baso ginamitan ko sa aking kape. So, ginamit ko rin siya sa aking green tea, no? Okay lang naman yan. Ito lang naman uminom. No? Pero, hindi na tayo masyadong kumamit ng tubig or malawan mo lang konti o parang gawamit ng sabon or ano dyan kasi dami kasi talaga, hugas lagi.
Ano yan? Nakakadumi sa earth yan. No? Kaya, tulong-tulong tayo. Hindi naman ka-artihan, bro. Ano mo yun? Di natural. Dahil katulad niya, gumamit ka ng sabon. Hugas ka ng hugas ng ano. Ang sabon is chemicals. Mamamatay yung isda natin sa dagat. Alam niyo ba dito sa Japan? Yung mga mantika dito is hindi yan tinatapon directly sa ilog. Kasi, iniingatan nila yung mga isda. Mga yamang dagat. Oo. Kaya tayo mga Pilipino, as you can see, mga isda natin is kulang. Kasi naman, ang dumi na ng dagat. No? So, tayo ang gumagawa niyan para hindi tayo mag-harvest ng maraming isda. Unlike, kung magtutulungan tayo, huwag kayong magtapon ng basura, mga plastic, ganyan, para hindi mapunta sa ilog, siguro hindi mamamatay yung ibang hayop sa dagat. So, ito na nga, yung ating green tea for today. So, inom tayo. Kasi mamantika yung ating kinain, tulakan natin yan ng green tea. Kayong magtulak ng mga soft drinks, guys. Diyos ko, day. Mamantika na nga yung kinain ninyo, tapos dagdagan nyo pa ng mga matatamis, tapos kumain pa kayo ng rice. Doble ang sugar na pupasok sa katawan natin, no? Balansi, guys, ha? Balansi. Para hindi ka magtaka, bakit lagi naman akong kumakain? Bakit unhealthy ako? Oo nga, lagi kang kumakain, pero yung kinakain mo, hindi balansi. Hindi mo na napapansin, yung pinapasok mo pala sa inner body mo is hindi na siya kailangan ng iyong katawan, no? Pwede kang kumain yan. Pero bukas, guys, ibahin mo yung pagkain mo. No, hindi porque may pera ka, kain dito, kain doon. Piliin mo yung pagkain mo. For example, ngayon, karniro, bukas baka. Mayaman si auntie. So, hindi yan. Ang tips ko, dahil ito ay isang tips galing din sa aking mga taong healthy na lagi kong nakakausap or ano, kumain ka ngayon ng karne, bukas isda na naman. Kumain ka ng karne, isda bukas, gulay. Sabayan mo lagi ng gulay yan, guys, ha? Hindi palaging zero gulay ka everyday. Kahit kunti basta may gulay ka or mayroon kang mga fresh, katulad ng bawang, yan, katulad ng mabumbay, mamatay bakterya yan sa katawan natin dahil ang katawan natin is meron talaga yung bakterya. Pero, pag yung bad bacteria ang pumapasok sa iyo, paano niya makontrol? Wala kang pangsangga ba? No? Ang tendency niyan, mabubuhay yung ano mo sa bakterya sa katawan mo. No? Mabubuhay siya kasi dumating yung mga nilalagay mo sa katawan mo tapos walang walang kukontrol, no? So, mamumuo yan dyan. So, kailangan natin minsan, uminom tayo ng pure turmeric, pure green tea, pure moringa, mga ganyan. Hindi yung soft drinks. Pwede yan paminsan-minsan, no? 1 month once lang. Pang ano ba? Pang lubag-loob sa imong gibati, no? Pero hindi yan priority. Uy, kung uminom kayo ng soft drinks, mas mabuti uminom kayo ng tubig. Panalo ka dyan. Or warm water, no? So, healthy tips po tayo ngayon. Okay, thank you so much for watching. Yun po ang ating video for today. By the way, guys, mamilo ka man ta. So, tara, samahan niyo ako mamilo.